Tingnan natin dito sa bagong studio ng GMA para sa 13th anniversary ng Startalk. Start. Maganda pala. Start. Next. Becky Aguila, ibinuko ng tauhan ito sa milyong-milyong pisong atraso kay Jeneline Mercado. Sabi ni Tita Becky, walang makakaalam eh. Kami lang dalawa eh. This is Bitoy Idol. Discover the new... Dahil sa kawalan ng pera. Pagdating ng Biyernes, October 10, doon pa lang daw ito na-admit sa ikatlong ospital na pinagdalhan sa kanya at doon pa lang ito nagising. Base sa kwento ni Mel, 4 na araw itong tulog mula October 6 hanggang October 9. Sa panahong ito, may mga trabaho raw na hindi nagampanan si Mel tulad ng pag-i-issue ng tseke. Nagsimula na rin ang paglabas sa mga bintang sa kanya sa mga pahayagan. Kaya noong October 12, nang humarap si Mel sa Startalk, hirap itong magsalita na marahil ay epekto pa ng gamot na kanyang ininom. Bilang panimula, itinanggi ni Mel ang mga paratang sa kanya. Ano kasi yung diba, simula nung nag-artista si Jeneline, Tita Becky na may hawak nung pera ni Jen. Tapos kahit ano dun, walang niwi-withdraw dun si Jen. Kaya lang, ang tawag dun, sa ano, oo. Tita Becky lang nagwi-withdraw dun. Tapos kung ano kailangan ni Jen, bibigay sa akin Tita Becky. Tapos bigay ko lang kila Jen, Tita Lydia. Sinikap din umano ni Becky na siya ang makakuha ng bahay ni Jeneline na ipinagbibili sa batasan. Kinuha ni Tita Becky yun. Tapos binigyan lang si Jen ng ng una-muna 500,000 para daw. Sabi niya, Mel, kailangan anihin mo si Jen tsaka si Lydia para bilin natin yung bahay ni Jen para kasi nagunahan na natin yung GMA. Nag-aalok ng ng 3 million yata, 4 million yung GMA. Yun. Tapos pag binigyan natin pera si Jen, hindi niya natatanggapin yung alok ng GMA. Ayon kay Mel, nagsabi na siyang aalis muna sa poder ni Becky, lalo na nung panahong wala na itong maipasweldo sa kanyang mga tauhan. Subalit hindi siya pinahintulutan nito. Wala nang pangsweldo, Tita Becky. Tas gusto niya, ako lang daw maiwan. Linisin ko lang daw siya. Tapos meron pa kasi akong mga cheque ko. Hinihingi ko dapat, sabi ko sa kanya, pondoan niya na. May mga bagay daw na dapat ayusin si Mel, kung kaya't napilitan itong bumalik kay Becky. Sabi ko, Tita, kailangan yung mga pera, kailangan nang balik kay Jeneline. Sabi niya, balik nga daw ako para maayos yun. So, bumalik ka lang kay Becky dahil kay Jeneline? Tsaka ayusin yung mga pera na. Kasi sabi niya may masisingil na daw siya dis kay Angel. 800 daw. So, yung sa kay Angel naman ngayon, maayos ba sila ni Angel? Hindi. Ano ngayon ang status nila ni Angel sa pagkakaalam mo? Ani daw siya. Ano ba tawag doon? Hindi manager? Hindi. Booking manager. Wala siyang iba talagang kinatatakutan, kundi si Angel lang. Kasi parati silang araw-araw nag-away. Dahil yung paglipat. Ganun. Kasi Tita Becky naglipat eh. Sa mga talent nito, si Jeneline na lamang daw ang maaari nitong pagkakitaan. But the pressure is on Mel. Wala naman daw pinapasok na pera si Jeneline. Kaya dapat hanapan ng trabaho, tapos alisin daw yung lahat ng nakapaligid kay Jen. Si Tita Lydia. Basta alam niya ni Tita Lydia, gustong tanggalin ni Tita Becky yung pagiging nanay niya kay Jen para wala kailangan bastusin ni Jen si Tita Lydia, kailangan di respetuhin para
mawala na si Tita Lydia. Nagdesisyon si Mel na ilahad sa publiko ang kanyang nalalaman dahil na rin sa paglitaw ng mga headline na sumisira sa kanyang pagkatao. Nitong October 22, Miyerkules, nagsimula na rin itong magpakalat ng text message sa press kung saan nabanggit na rin sina Valerie Concepcion at Joros Gamboa, and we quote, "Wala pong katotohanan ang mga paratang nilang nagnakaw po ako. Wala po sa akin at hindi ko rin ginamit ang pera ni Valerie Concepcion. Wala din po sa akin at hindi ko rin po ginamit ang pera ni Joros Gamboa. Wala din akong ninakaw kay Jeneline Mercado. Siya pa nga po ang may utang sa akin sa pag-abono sa mga gastusin niya sa house. Isa lang po akong tauhan na sumusunod sa mga ipinag-uutos. Simple lang ang aking pamumuhay. Ang mga naglalabasang mga balita tungkol sa akin ay malinaw na paninirang puri. At naaawa ako sa mga anak ko na masyadong naaapektuhan sa mga ipinalabas sa news. Sasagutin ko po ang lahat ng paratang sa tamang venue, hindi sa paraang malisyoso na ginagawa nila. Ang aming attorney ay gumagawa ng mga legal na hakbangin." Unquote. Akala ko mahal niya ako kasi siya mahal ko siya. Tapos susunod naman ako sa lahat ng gusto niya eh. Tapos ako pala hindi niya tutulungan. Gusto pa niya ako daw makulong. Hindi, wala nga kaming pera dito eh. Ginagamit na nga yung ibang pera ko sa kanya. Tapos sasabihin niya ako lahat gumamit. Ngayon, ano daw na 8 milyon na daw. Wala nga akong pera eh. At para naman kay Jen, Mahal ko si Jeneline eh. Kaya lang, sabi ni Tita Becky, walang makakaalam eh. Kami lang dalawa eh. At wala din kaming pera. Wala din napunta sa aming pera dito. Sabi ni Tita Becky, andito daw pera sa akin. Wala akong pera eh, wala. Wala kami